All right, welcome to my channel. Share your story, Ronnie Harabel. And kamusta po kayo? At magandang balita ngayon. At talagang nakaka-excite itong manood at pakinggan kung ano mangyayari po sa dating na third or Senate hearing o sa ikatlong Senate hearing na darating sa di po dumalo nung second hearing. So ngayon nagdesisyon na po, pero bagong lahat yan ay magbasa muna tayo ng scripture or verse mula sa Bible, 2 Thessalonians chapter 2 verse 12. And so that all will be condemned who did not believe the truth but delighted in wickedness. Yan po. So bagong lahat yan, bago tayo pumunta doon sa ating talakayin, dahil po ay ako din excited din po this coming April 10, no? At sabi po doon na dahil po sa ating senador Chis Escudero ay nahikayat niya po ang mga taong di dumalo po sa Senate hearing mula po sa gobyerno, at harap na po sila at abangan po natin, kasi I'm so excited for this debate. Ano po man po ang kanilang pong tatalakayin ulit, at the truth shall be prevail. So ako'y naniniwala na ang katotohanan ay mananaig sa pagkahuli po nung hinuli po ang ating former president Rodrigo Roa Duterte. So, pero bagong lahat yan ay welcome muna. Shout out muna sa aking dalawang member, okay, si Cole JC Channel. Huwag niyo pong kalimutan po si aking number 1 member po, si Cole JC Channel. So, paki-subscribe po sa kanya at suportaran po siya. Ganyan po kay Sir Larry na aking pong Kabsat Larry Mix Vlog or Larry Mix Vlog na nagpamember din po, at siya very supportive po talaga siya. Okay? So wag po natin kaligtaan ang kanya pong channel ay subscribe din po at suportahan niyo po. Okay? He will also support you. I assure that. And also sa napakabait na aking kaibigan sa matagal po, si Ma'am Mervic Perez. Thank you po, Ma'am, sa patuloy po na pagpapalipad, no? Salamat po talaga sa iyong kabutihan, at sana po ipagpapalain pa po kayo ng ating Panginoon. Yan po ay ang aking kapatid na si Kalibangan Official na na-demonetize po ang kanyang channel dahil po sa politics, na kaya ako'y nag-iingat din, baka po ma-demonetize din po. So importante po ay nasa context lang tayo, at huwag po tayong gumawa ng mga fake news, at saka huwag po tayong gumamit ng mga salita na di maganda po, kasi meron po talaga dito si Lolo, no? Sa ating channel. So we have to be careful, pero supportaran niyo po siya, kasi kailangan niya po ng watch hours para makabalik po, ma-monetize ulit. Okay, so again, my second channel, supportaran niyo rin po the church or church ministry of the Suchisi Acts Tutorate. So huwag niyo po kaligtaan na supportaran po ang aking second channel, kasi lilipat ko na po ang aking mga ministry at mga church services dyan na po sa church ministry of the Suchisi Acts Tutorate. Dyan na po magla-live ng aming mga service o ano magkaganapan sa bawat ministry na aming gagawin po. Okay, so dito na po tayo, at ating pong patuloy na tingnan at panoorin. That's why share your story na ating pong mula po sa ating former president, then kay Senador Amy Marcos na pinangungunahan po niya po ito. Din po si Senador Cayetano, and of course sana dumalo din po si Senador Bato doon sa third Senate hearing according sa pangikayat ng
ni Secretary Claire. So talagang parang dito natin makikita how they defend their standing, or how they stand, o kung ano yung kanilang pinaniniwalaan. At dito po tayo nakabatay lamang po sa law of the land. Nandiyan naman po si Attorney Medina, nagagabay po sa kanila sa being a professional na abogado. At maraming salamat po din po kay Attorney Medina, talagang swabe sa pagsabi po pagdating po sa law. Okay, so at saka siyempre si Senador Amy Marcos naman, hindi naman nila basta-basta yan yung kahit ano nilang pakanan, pakaliwa o patalikod, harap ay sasagot po si Senador Amy. Tatanong pa rin po sa kanila dahil po yun nga sabi ko, parang yung ama niya dapat nga siya yung naging presidente, no? Hindi yung kanyang kapatid, kasi matalino po si Senador Amy. Anyway, due to the respect naman po kay Senador Amy, so at least kahit nahuli na, pero at least she's trying to prove na sana po maging successful ang lahat ng katotohanan po siya pong mahayag. And dito po tayo ngayon, at bakit dadalo na nga ba sila, no? At pakinggan muna natin ang sinabi po, no, ni Secretary Claire. Sa ngayon po ay according po sa office po ni ES, as we speak, hindi pa po ako nabibigyan ng anumang detail kung nakatanggap na po sila ng invitation. Pero dapat sa invitation nakalagay po sana kung sino yung mga tao na iimbitahan. Pero nagbigay na po ng listahan ang Office of the Executive Secretary, yung maaaring dumalo po sa nasabing hearing. Nakalista po rito si Secretary Jesus Crispin Remulla ng DOJ, Prosecutor General Richard Anthony Padullon, and Chief State Counsel Dennis Arvin Chan. Makakasama at nilagay din po namin sa listahan si Department of Foreign Affairs Secretary Enrique A. Manalo, Philippine Center on Transnational Crime Executive Director Alcantara, PNP General Romel Francisco Marbil, and General Nicolas Torre. From DMW, si Secretary Hans Capda. Kasama rin po si Special Envoy Marcos Lacanlao. And from the SEC, Attorney R.J. Bernal and Attorney Ferdinand Logi Santiago. What will the policy? Alright, yun po ang sinabi ni Secretary Claire po. Nadadalo na at binigay po yung pangalan. Although may mga bagay kasi na ang reason daw ay hindi sila binigyan ng paalam para matin po sa third hearing. Pero kinausap na po sila ni Senador Chis Escudero po. So okay, bakit nga ba sila dadalo? Kaya po Kasi yung hearing ni Senator Amy. Before po yan ay ito pa kasing nakaraan pala na sinabi ni Senator Chis Escudero na after ng kanilang meeting or Senate hearing, nung second Senate hearing, ay nakiusap si Senator Amy na kailangan po paprimahan yung subpoena. So medyo alarmado pala sila dito, no? So pero sabi ni Senator Chis ay medyo medyo mahirap para sa kanya yon. Para sa kanya yon. Pero kinausap naman, mamaya tingnan natin to, na kinausap ni Senador Chis Escudero kaysa isubpoena sila, kasi i-insist talaga ni Amy Marcos no? Talagang matapang si Senador Amy, saka yung makasamahan niya, siyempre
They are trying to impose, para po ay humarap po ang mga taong ito na sangkot po sa pangyayaring ito na mula po sa bibig ni Secretary Remulla at talagang nag-viral ito at hindi po ito fake. So parang inamin na sila ni Secretary Anyo ay yun po at yun nga. So sabi po nung nakaraan, tingnan natin ulit yung video na yon. Kasi yung hearing ni Senator Amy, kaugnay ng di umano, Sinabi niya dahil wala pa naman sa akin tanggapan yung request sa pag-i-issue ng subpoena at na ito daw ay may kinalaman sa kalayaan ng Senado. Nais kong sabihin, ang pagiging malaya ng Senado ay hindi pinapatunayan sa kada isang insidente kaugnay ng kagustuhan ng isang miyembro. Ito'y mababakas, makikita at mapapatunayan sa direksyong tinatahak ng aming institusyon. Nasabi ko na kanina, at alam na rin niya yun, na dahil sa pag-invoke ng executive privilege na sang-ayon sa mga naging desisyon ng Korte Suprema, ay minabuti ko na ito'y i-refer sa legal ng Senado para sa gayon ay matiyak na ang aming gagawing hakbang ay hindi makakadagdag ng gulo at hindi maglilikha ng constitutional crisis. Dahil sa dulo, anumang compulsory process na i-issue ng Senado na hindi kayang ipatupad ng Office of the Sergeant at Arms, siyempre hihiling ng tulong yan sa tanggapan ng Philippine National Police. Paano mo ipapatupad yon kung hindi sumasang-ayon ng executive doon? Yan ang simulain at bahagi ng tinatawag nating constitutional crisis na hindi ko papayagang mangyari o makadagdag pa sa kasalukuyang mga problemang kinakaharap ng ating bansa. Tinanong niyo ako kanina, sang-ayon ba sa pagkakaroon ng pagkakaunawaan o mas pagkakahiwa-hiwalay natin ang pagdinig na ito? Tingin ko yung pagdinig hindi. Pero kung gagawin namin itong hakbang na ito nang hindi pinag-aaralan ng lubusan, marahil ay hindi ito makakatulong sa pagkakaisa natin at dadagdag sa posibilidad na magkawatak-watak tayo lalo. Yun po ang sinabi ni Senator Chis Escudero, parang walang chansay. So, pero it's surprise. Dahil kinausap niya po yung ating President si Bongbong Marcos para po ay ipadalo yung kanyang mga secretaries at mga sangkot po sa isyong ito sa pagpapadakip po sa ating former President. So, dahil Araw dito na po sa ito, sinabi ni walang dumalo Amy, sa ating pagdinig. Hindi nila dininig Senator Amy, ang pulso ng bayan. Paano tayo uusad kung mismo mga dapat magpaliwanag Yan po ang ay kanyang nagtatago dyan, sa pasok dilim? po, yan. Paano natin mapapanagot ang mga ayaw sumagot? Pero hindi tayo titigil. Sama-sama natin ihahatid ang mga sabpina na hinanda ko na. Kailangan kasi pirmahan ng lahat ito ng ating Senate President Chis Escudero. Kailangan pirmahan ng lahat ito pagkat absent silang lahat ngayon. Upang kanyang pirmahan, patunayan na ang Senado ay malaya at matapang na naninindigan para sa mamayan. Sambayan ng Pilipino ang masusunod. Tayong mga lingkod bayan mula barangay. Okay. Hindi ko na tatapusin. Anyway, yun po ang nakaraan na sa Puena, yung kapal ng folder. At maraming pipirmahan talaga si Senador Chis Escudero. So, i-insist talaga yan ni Senador Amy Marcos. Kasi ang taong bayan na po ang isa na rin po ako na gusto kong madinig yan sa Senate hearing, sa third Senate hearing. Abangan po natin yan kung ano pong mangyari this coming April 10. So, bakit po sila naikayat na dumalo po ang ating ang mga secretaries mula po sa ating kaukulan sa ating government. So, dahil po sa kay Senator Chis Escudero para wala na pong sampena, ay kinausap sila para dumalo na po. Para di lumala yung sitwasyon ng ating Pilipinas. Siguro din naman yun. Pero ang problema lang kasi dyan is ang nakalungkot, ayaw lang silang medyo yung kung ano lang yung sasabihin nila, no? Hindi na yung ibig sabihin yung government ay parang limited po ang kanilang mga sagot
So according to them. So titingnan natin according kay Secretary Claire. Okay? So tingnan natin 'yan. Kung anong mangyari sa third Senate hearing this coming April 10. So sabi nga dito na si Secretary Claire mismo ang nagsabi na iganyo sila ni Senador o kinausap sila ni Senador Chess. Okay? Binigyan din po natin ng pagrespeto ang kanyang hiling. Kaya, provided of course, ito hindi naman din tatalakay sa executive privilege na mga issues. Binigyan din po natin ng pagrespeto ang kanyang hiling. Kaya, provided of course, ito hindi naman din tatalakay sa executive privilege na mga issues. Binigyan din po. Okay, alright. Yun lang po. Dahil po doon ay dadalo sila dahil lang po sa concert ni Senador Chis Escudero, hindi po dahil kay Senador Amy Marcos. Wow. But in a way, at least they were going to attend. At sana po magiging maayos, di ba? So, yun nga ang sabi nga ni sa post po ni Jan ay yun nga ang sabi dito nga April 10 ang mangyari, i-move yung hearing sa April 10, sabi po ni Senador Chis Escudero. O saan dadalo na ang mga opisyal na inibitahan ni Senador Amy. Hindi ko lang alam kung sino-sinong specifically, pero hindi na sila pero hindi na sila hindi dadalo. May dadalo sa pagdinig ni Senador Amy sa April 10. Sabi po ni Senador Chis Escudero. So sinabi naman doon at ni Secretary Claire na yun mga tao pong dadalo. Dahil po sabi ni Executive Secretary Bersamen, no? Yung magdidepensa po, no? Okay. Mga kabinete na doon nangyari, no, sa pandinig o sa nangyari sa pagdakip po kay former President Rodrigo Roa Duterte. So kailangan po talagang makuhaan sila ng maintindihan ng taong bayan bakit dinakip nila. Kaya hanggang ngayon ay talagang nandyan pa rin yung problema at hindi po natin maiwasan yung mga ganitong sitwasyon. So kailangan po talaga nating magiging magbantay ba sa ganitong sitwasyon ba? So at least hopefully para sa akin nakakaawa po talaga si former President Roa Duterte. So kung may kaso nga naman ay bakit hindi dito? Sabi pa nga ni Senador Amy Marcos, sabi ni Senador Cayetano, bakit hindi dito? Kasi mayroon naman tayong batas. Kaya nakakalungkot lang, kahit ako hindi ako abogado, pero naintindihan ko yung mga bagay na dapat po na yung mga tawag bang debate. Kaya nga ganun po sa atin mayroon pong debate patungkol po sa law. Ganun din po sa ICC, may debate po yun. May presentation to present the evidences, di ba? So yun po. At tingnan natin ano mangyari po sa darating ng po na Senate hearing po this coming April 10. Okay? Sa April 10, so abangan natin yan at huwag pong kalimutan na inikayat ko po talaga kayo na kailangan po natin silang subaybayan. Tayo po ang mayroong people power. Kasi tayo pong bumubuto, lalo na po this coming May, siya sa atin po natin ang mga taong ibubuto po natin, hindi po dahil binigyan kayo, pero sa totoo lang sabi nga ng mga politiko, pira po yan ng taong bayan dahil po sa taxes din natin na binabayad, lalo na po sa mga OFW. I salute po you all dahil alam niyo po napakalaki po ang naambag na mga OFW po pagdating po dito sa ating Pilipinas. So
Kahit mahirap ka, kahit mababa yung sahod mo, o kaya simpleng tao ka lang, part ka po at isa ka po sa nagpapasahod po sa ating mga politicians na nakaupo po, kahit po mula sa presidente, okay, sa mapasenador man, mapa-congressman man, governor, mga mayors, down to the barangays, ay tayo po nagpapasahod. So, dahil po sa ating taxes, kung wala yan, ay ba? So, actually, laki na ng sahod nila eh. So, lalo na po yung pundo ngayon talaga. Sa totoo lang, mayaman ang Pilipinas dahil po talagang grabe ang taxes. So, nakakalungkot lang dahil ito po ay kinokorrupt lang po, no? So, sana po magamit po ng tama para po sa kaunlaran ng ating Pilipinas. Anyway, hanggang dito na po ako. So, dahil po kay Senador Chis Escudero, dadalaw na po ang sikatlong Senate hearing ang mga taong sangkot na kailangan pong sumagot. Okay, so sana po maging mapayapa at sana po malutas anong dapat malutas. At ang katotohanan, siya po ang mangibabaw. So again, this is Share Your Story, Ronnie Harabel, na ating pinag-uusapan ang istorya po ng ating former president at ngayon naman ay kay Senador Amy Marcos para po ipos ito. Okay? Sana po ipagpalain po tayo sa pangalan po ng ating Panginoon. In the name of Jesus Christ, God bless you all. See you again. Okay? Abangan po natin ito. See you in the next video po. Bye-bye. God bless po everyone.